Hinamak siya dahil sa gutom, pero pagkalipas ng ilang taon bumalik siya bilang may-ari ng pinakasikat na restaurant sa lungsod. Noong umagang iyon, walang tigil ang pagbuhos ng ulan at bawat patak ay parang dagdag na bigat sa mga balikat ni Mayumi. Basang-basa ang kanyang buhok na dumidikit sa mukha, nanginginig ang katawan sa lamig, pero hindi siya tumigil sa paghahalungkat ng basura sa tabi ng isang marangyang restaurant. Doon kung papalarin, nakakakuha siya ng tira-tirang pagkain na sapat para sa isa pang araw. Ilang buwan na siyang nakatira sa lansangan mula nang tangayin ng malakas na baha ang lahat ng kanyang pag-aari. Ang bahay, mga gamit, ang asawa at ang munting anak, lahat naglaho sa isang iglap. Nabuhay siya kung paano niya kinaya, walang oras para magluksa, walang puwang para magpahinga. Ngayon, ang mundo niya ay binubuo ng mga kanto, karton at tira-tira. Noong umagang iyon tulad ng dati,